Hi everyone. So this is our topic for today. So since ilang araw na tayong hindi nakakapag-discuss, mag-discuss ako with video presentation. So sabi dito, we have here the hypothesis testing and common phrases. So here, ang kailangan ay eto. Nandito po siya. Yan. So, since ayun po siya, above siya, ibig sabihin, we are dealing with one-tailed, no? Kasi kung titignan nyo po ulit, ito po, no? Gagamit po tayo ng alternative na ganito. Sa alternative po natin siya gagamitin. Balik lang tayo sa number 2. So, this is the answer, sabi dito. The average price per square meter of residential lot in an exclusive subdivision is 15,000. A buyer wants to test the claims or want to test the claim, no? Kung titignan po natin, above, ibig sabihin, this is greater than. No? Kung greater than po siya, ayun po ilalagay natin sa alternative. So, kaya ang suggestion ko po dito, unahin nyo po alternative pagka directional. Pagka less than or greater than. Pagka directional po siya, directional test, unahin po natin kung greater than siya or less than. Unahin nyo po ang alternative hypothesis. Okay? Palagi nyo pong unahin ng alternative dito pagka gano'n na mangyayari. So, sabi dito, the average price of residential subdivision is above. Same word lang po ang gagamitin natin. Then, we have also the null hypothesis. The average price of residential in a subdivision is less than or equal to 15,000. No? O kaya pwede natin gamitin yung at most or more than. So, pero ang gagamitin po natin dyan, dalawa. Pwede po yung equal o kaya po yung kabaliktaran po netong greater than dito. Yung kabaliktaran yan is less than, di ba? Less than or equal. So, ayun po ang gagamitin nating word dyan. Kung titignan nyo po ulit sa table, magbabase lang naman po kayo sa table. Sa table ko lang din naman po nakuha ito. Next, number 3. Example number 3. A holistic fitness center claims that their members reduce an average of 13 pounds after joining the center. So, an independent agency wanted to check their claim, took for 40 members and found that they reduced an average of 12 pounds with the standard deviation of 4 pounds. So, determine the null and alternative hypothesis. So, how can we do this one? So, dito naman, parehas lang din po siya. Kung titignan po kasi natin, yung pinaka-first sentence, nandoon lang po yung thought. No? A holistic fitness center claims that their member reduce an average of 13 pounds. Ano yung pinaka-word? Ang pinaka-word po natin ay reduce. No? Then, we can use the average of 13 pounds. So, here, as the same thing, ang ginawa ko po dyan ay ganito. The members of holistic fitness center reduce an average of 13 pounds. So, direct lang po siya. Reduce rin ang gagamitin natin kung directional siya. No? So, ayun po kasi ang claim natin for directional. The next, ang gagawin po sa directional, pagka directional, unahin po natin ang alternative. Then, you can move on to the null hypothesis. Paano ko naman ginawa yung null? Napakasimple. The member of holistic fitness center do not reduce, no? Do not reduce an average of 13 pounds or does not reduce
Does. Tama ba? Does. Do. So, basta ganun po. Does not reduce or not reduce. Ganun po siya dito. O kaya pwede po natin gamitin yung word na at least, is not less than, greater than, or equal to. So, ayun po. Next, number 4. So, a treasurer of municipality claims that the average net worth of a family in the municipality at least, dito gumamit siya ng word na at least, na ganito kalaking pera, a random sample of 50 family from this area reduce or produce a mean net worth of na ganito kalaki with a standard deviation of ganito. So, what is the null and alternative hypothesis? So, for this time, gumamit siya ng word na at least. No? Ano nga ba? At least po, class, yung at least po, gagamit po siya ng ganito. No? Ang at least po ay greater than or equal. So, pagka greater than or equal, mag-i-start ka na palagi ulit. Pag greater than or equal o kaya equal, mag-i-start ka gumawa ng null hypothesis mo. Mas madali yon. Sabi dito, the average net worth of family in the municipality is at least 730,000. So, o kaya ito, mga mathematical symbols, no? Then, since meron ka ng null hypothesis, makakagawa ka na agad ng alternative hypothesis. Nakabaliktaran lang naman ng null hypothesis. The average net worth of family in the municipality is not more than, di ba? 730,000. So, it's not more than, o kaya pwede natin gamitin yung mga words na to, decrease, is less than, is lower than, is below, is smaller than, is decrease, or reduce from, or is not more than. So, ayan po yung mga words na pwede natin gamitin pa doon. Then, lastly, we have example number 5. An academic organization claimed that grade 11 student study time is at most ang keyword, 240 minutes per day on average. So, another survey was conducted to find whether the claim is true. The group took a random sample of 30 students and found a mean study time of 300 minutes with standard deviation of 90 minutes. Now, what are the null and alternative hypotheses? So, ito po siya. Same lang po siya tayo dito. Gumamit po siya ng at most. At most means less than or equal. So, less than or equal, pagka less than or equal, gagawa ka ng null hypothesis. Tapos, ano nga ba yung null hypothesis ko? The average study time of grade 11 student is at most 240 minutes per day. So, kaya ganito. So, depende po kung ano yung claim, no? Kung ano po yung claim, kung directional po ang claim, gagawa ka po agad ng alternative. Pero kung non-directional to directional, gagawa ka po agad ng null hypothesis. So, the same lang din po siya dito. Hanapin lang po natin kabaliktaran. The average study time of grade 11 student is greater than 240 minutes per day. So, greater than daw. Kasi dito at most. So, less than or equal siya dito. So, pwede rin po ninyong gamitin yung word na to. Increase, greater than, higher than, above, bigger, longer than, is more than. So, last na tayo. Bigyan ko lang po kayo ng exercises, 2. So, sige po, pakisagutan lang po ito. Pakipost na lang para masagutan ninyo agad. The next
So, ayan po. Dalawa lang po yan. Gagawin nyo po siya sa notebook ninyo. So, thank you for listening and goodbye.